Healing conversation po tayo ngayon. Magbabahagi lang tayo ng ating mga sinasabi yung mga naunawaan natin at saka yung mga napapahayag sa atin ng Panginoon. Kasi, itong linggo na 'to, napakasakit at yung may mga dumurog sa ating mga puso, 'di ba? Kasi inaalala natin yung, isang kapatid natin na nandito sa buhay panalangin na nawala physically, pero yung life na iniwan niya, yung impact na iniwan niya, yung kasipagan na naiambag niya sa ministry, alam natin na, lahat ng mga nagawa niya ay para sa Panginoon at ginagawa niya para sa Diyos. Kaya alam natin na bagamat hindi na natin siya makapiling, physically, pero alam natin na naging kaisa natin siya spiritually. Yun po. Sa mga nangyari ngayong buong linggong ito, kinakausap ko si Lord, "Lord, ano yung message mo? Ano yung mga pagtuturo mo? Ano yung nais mong sabihin sa amin? Ano yung, ipinapakita mo sa panahong ito?" May pagtatanong kasi merong dalawang klaseng nagtatanong. May nagtatanong dahil sa unbelief at may nagtatanong kasi yung gusto niya lang talagang matuto sa Panginoon. Like yung genuine ng puso niya, gusto niyang, 'di ba katulad ng mga disciple nagtatanong sila, "Lord, bakit hindi po namin out yung demons na yon?" 'Di ba yung pagbaba ni Jesus sa Mount of Transfiguration, kakabasa lang namin yun sa Mark. Tapos tinanong nila, "Lord, bakit hindi namin out yung demons?" Tapos ang sabi ni Jesus, "Because, this can be done through prayer and fasting." So, may mga instance na yung mga disciple nagtatanong sila sa Panginoon genuinely kasi gusto nilang matuto sa Panginoon, dun sa pagmi-ministry nila. At naging tanong ko din yun sa Panginoon. Sabi ko, "Lord, nandito na naman kami, eto na naman kami, na nagpe-pray kami para sa mga may sakit, pero baliktad na baliktad yung nakikita naming manifestation. Ano po yung sinasabi mo sa kalagayan namin ngayon? Ano po yung nais mong iparating sa amin? Kasi sa loob ng 5 buwan, nagtanim kami ng salita mo, nag-seek kami sa area ng healing. Magsi-6 months na kami, ito yung mga itinatanim naming salita. Hindi para sa inilalahad natin yung mga nagawa natin sa Panginoon, kundi yung pagtatanong na, Lord, saan part na nagkulang? Kasi alam ko na hindi sa'yo ang kakulangan, wala sa'yo yung diferensya. Ano yung nais mong ipahayag sa amin sa mga panahong na ito? So, kinakausap ko ang Panginoon dun sa mga gano'ng senaryo. Tapos 'di ba nung alalahanin lang natin na nung Monday nag-prayer, humingi ng panalangin si Angelo. Monday, binabalikan ko yung conversation natin, Monday 9:27 PM. Sabi niya, "Mga kapatid, maaari niyo po ba akong isama sa inyong panalangin bago matulog? As of now po, may trangkaso po ako kagabi pa hanggang ngayon. At naniniwala akong walang imposible sa ating Diyos, kayang-kayang gawin lahat." Tapos nag-reply si Nanay Lisa at saka si Ate Paula. Tapos, pinag-pray. Tapos kina-Tuesdayhan, nag-send pa rin ako ng mga healing verses, mga gano'n. Tapos yun, sabi pa nga ni Ate Tin, maganda, ganyan-ganyan yung mga verse, gano'n. Tapos nagulat ako nung hapunan na pagkatapos ng work, sinabi na ni Ate Paula na nanghihingi ng prayer ulit para kay Angelo kasi nag-aagaw buhay na siya. Tapos nagulat ako kasi sabi ko parang simpleng trangkaso lang sa iniisip ko ta's biglang nag-aagaw buhay na. Tapos, 'di nagtanong tayo ano nangyari ganyan-ganyan, tapos ipinag-pray, nagkaroon ng conversation. Tapos, actually po nung time na yon katatapos ko lang mag-dinner tapos naglalakad ako dito, nag-e-exercise ako. Habang naglalakad ako nanghingi ng prayer, so pinag-pray ganyan-ganyan na kahit naglalakad. Tapos bago pa ako makarating ng bahay pauwi, nagulat na lang ako na sinabi na ni Ate Paula na wala na si Angelo. So, pagpasok ko sa loob ng apartment ko, um, umupo talaga ako sa Panginoon at nag-pray ako, "Lord," sabi ko, "ayoko 'to.
I hate this, sabi ko ng gano'n. Yung pakikipag-battle sa prayer tapos yung nangyari parang, um, ayoko as in parang yung kaganapan baliktad na baliktad sa nangyari. I mean baliktad na baliktad sa inaasam ng mga puso natin. So masakit kasi, hindi kami man personal na malapit ni Angelo. Naalala ko yung mga pagse-share ko sa kanya nun sa Inocencio, sa court, sa mga Bible verses. Naalala ko yung mga kaligtasan na shine-share ko sa kanya before. Tapos, di ba, napagpatuloy nila Kuya Paul. Tapos, nung last na uwi ko ng January, tinulungan ko pa siya nun mag-ayos ng speaker, ng mic, sa street broadcasting. Tapos nagchat pa ako sa kanya no'n, sabi ko, "Yung kasipagan mo sa Panginoon hindi matatawaran. Salamat dahil simula nung nawala ako sa ministry parang ikaw yung pumalit sa lahat ng mga ginagawa ko." Tapos yung pag-alala kasi na parang ang bilis ng kaganapan, 'yun. Tapos dun sa mga senaryo na 'yun, um, lahat pumasok sa akin. May mga pumasok na unbelief, may pumasok na takot, may pumasok na mga pag-aalinlangan. Nagtanong ako sa Panginoon, sabi ko, "Lord, ipagpapatuloy ko pa ba 'to?" Kasi nung last week nagsasabi na ako na parang, gusto ko na siyang bitawan. Kasi 'di ba 'pag nagpe-prepare ka ng mga ganito, matrabaho, I mean nagko-consume siya ng time, tapos gusto ko din kayo na makarinig, I mean gusto ko din na makarinig sa inyo ng mga pagtuturo sa inyo ng Panginoon patungkol sa area ng healing. Tapos sinabi ni Nanay Violin na hindi nga kasi kailangan natin manindigan sa kung ano sinasabi ng Panginoon, ganyan, ganyan. Tapos habang nagpe-pray ako nung Tuesday na nawala na si Angelo, um Naka as in pumasok talaga lahat sa akin, ng takot, ng lungkot, ng parang pagtatanong. Tapos ni-remind ako ng Panginoon sa mga nabasa ko kasi kakabasa lang namin ng Matthew at saka Mark. Pinaalala sa akin ng Panginoon yung paglakad ni Jesus sa tawag dito, sa dagat, 'di ba, nung may bagyo. So dun sa Matthew nakita ko na, um, merong mga bago pa naglakad si Jesus, meron na talagang bagyo. Kasi pupunta sila sa kabilang, ibayo, 'di ba, yung mga alagad. Ngayon, nakita nila yung mga bagyo, yung sabi nga dito, yung hangin malakas, yung waves ng baybayin malakas. Tapos, nung papunta na si Jesus sa kanila na naglalakad, nagulat sila lahat. Pero tanging si Peter lang ang nagsabi sa Panginoon, "Lord, maaari ba na iutos mo na ako'y pumunta diyan?" Sabi niya, sabi ni Pedro. Tapos ang sabi ng Panginoon do'n sa verse 29, "Come." C-O-M-E. Apat na letra, isang word, pero napakamakapangyarihan na. Come, sabi ng Panginoong Hesus. So sa verse 30 naglakad nga si Pedro. Ngayon, ano yung nangyari kay Pedro? 'Di ba lumubog siya? Pero, bago pa naman siya lumubog, alam na ng Panginoon o alam na nila lahat na meron talagang, waves, meron talagang malakas na alon at mayroon talagang malakas na hangin. Pero nakapagsimulang maglakad si Pedro kahit sa kabila ng gano'ng sitwasyon, 'di ba? Ano yung mga itinuturo ng Panginoon sa atin dito? Kasi ang sabi niya, 'di ba, lumagapak si Pedro, lumubog si Pedro, tapos ang sabi ng Panginoon, "Don't be afraid. Be of a good cheer. Do not be afraid," sabi niyang Panginoon sa kaniyang mga alagad. Ngayon, ano yung mga, ano yung punto de vista natin, bakit natin 'to sinasabi? Kasi nung kaganapan na yung buong linggo na yun, um, merong mga takot at lungkot na nakapasok sa akin. At ayoko yun. Sabi ko, ayokong nararamdaman ko 'to. Kasi naka-focus tayo dun sa healing at sa miraculous way ng Panginoon na inaasam ng ating mga puso. Tapos nakita ko personal yung parang, yung hagupit ng mga alon,
Kasi yung mga darating sa buhay natin hindi talaga natin siya mapipigilan. Waves and, wind ng buhay, bagyo at mga kaganapan sa buhay darating at darating 'yan, inaasahan mo man o hindi. Pero ang sinasabi sa atin ng Panginoon dito, um, kung tayo ay papunta sa Panginoon, lumakad lang tayo ayon sa sinabi niyang salita na, "Come." May mga inaasam ang ating mga puso na katulad halimbawa nung kaganapan na yun, inaasam ng ating mga puso itong healing discipleship. Nagpapa-disciple tayo sa Panginoon sa area ng healing. Tapos may mga biglang darating na hindi natin inaasahan. Tapos magpe-pray tayo, tapos ang manifestation na nakikita natin baliktad na baliktad sa ating inaasam. So, dito ako naturuan ng Panginoon na, mag-focus ka lang sa nagsabi na, "Come." Sa sinabi ng Panginoon, mag-focus ka lang doon. Paano mo makikita yung gawa ng Panginoong Diyos? Ayun. So yung paglalakad po ng Panginoong Hesus sa dagat, marami tayong matututunan doon, pero isa sa nagrerema sa akin, huwag matakot. Huwag matakot. So yung mga pumasok na yun sa akin, kinas out ko siya. Yung moment na pumasok yung lungkot, takot, pangamba, sabi ko, Lord, itong mga binhi na to, ito'y sagabal sa inaasam ng aming mga puso. So, siniset aside ko to, inaalis ko to in Jesus' name. So, tumuloy yung araw, Wednesday, nagulat ako, nagpa-pray din si Ate Jen patungkol kay RJ, ganyan-ganyan. Tapos, nag-prayer chain tayo, di ba? Yung mga, tinuloy-tuloy nyo yung panalangin, naglagay kayo ng mga oras doon, ganyan-ganyan. Tapos, Thursday ng umaga, meron na naman tayong nakakabiglang, balita na hindi talaga siya inaasahan. Tapos yun nga sinabi ni Ate Jen na nawala na si RJ ganyan. So, umagang-umaga yun. Thursday pagkagising ko bago ko i-send yung mga healing verses, na-receive ko yung ganong, message. So sabi ko, um nung Wednesday pa lang kasi nagtatanong na ako, sabi ko, "Lord, itutuloy ko pa ba? Pa rin ba ako ng mga healing verses kahit baliktad na baliktad yung nangyayari?" So, kinakausap ko ang Panginoon dun yung kung ano yung wisdom niya. Pero nile ako ng Holy Spirit na stay firm. Mag-focus ka doon sa nasimulan na, hindi 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 I mean yung parang hindi dahil sa nangyayari titigil ka, hindi dahil sa baliktad yung mga manifestation titigil na kayo sa inaasam ng inyong puso. Tapos naalala ko dati na nangyari na 'to as in marami kaming ipinag-pray na noon na, namatay sila kahit ang pinagpe-pray namin at ini-introduce namin yung healing sa mga kapatid dati sa pagmi-ministry pero namamatay yung mga pinagpe-pray namin. Tapos naalala ko dati mayroong testimony na isang minister, inaasam ng puso niya talaga yung healing tapos, nung habang nagmi-ministry siya, sa during ng ministry niya marami din siyang nakita na namatay. As in sunod-sunod po yun na 100 na mga katao, 100 plus na katao na pinagpe-pray niya pero after pa lang noon, dun siya nakakita ng manifestation. Ang sinasabi natin doon is yung pagiging persistent niya na hawakan kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa kanya. So, hindi siya tumigil kahit baliktad na baliktad din yung nangyayari. Tapos napaalala sa atin ng Panginoon yung kaganapan kay Jairus, 'di ba, yung kay Jairus na anak niya. Sabi sa Luke 8:50, "But when Jesus heard it, he answered him, saying, 'Do not be afraid, only believe, and she will be made well.'" Dito kay Jairus, ang background po nito 'di ba, nagmi-ministry ang Panginoon. Tapos pumunta si Jairus do'n sa Panginoon, sabi niya, "Lord, ipag-pray mo po yung anak ko, nasa point of death na siya." 12 years, 'di ba? So habang papunta sila doon, may sumingit, yung babaeng dinudugo, a woman who had an issue of blood for 12 years. Kaya dahil doon sa kaganapan na yun, napagaling ng Panginoon yung babae na yon, 'di ba, 12 years, 'di ba, yung hinipo siya ng Panginoon. Pero sa totoo yung babae na yun sumingit lang sa eksena kasi ang pupuntahan talaga ni Jesus ay yung anak ni Jairus,
'di ba? Tapos dahil doon sa delay na yon, um, ayun. So, doon po sa kaganapan kay Jairus po 'di ba, dahil sa delay na nangyari na yon, um, tawag dito, namatay yung anak ni Jairus, natuluyan ng namatay. Tapos ibinalita kay Jairus na bakit mo pa tawag dito, bakit mo pa pinapapunta ang Panginoong Hesus, eh, namatay na yung anak mo, ganyan, ganyan. Tapos, the moment na narinig ng Panginoon yon, sa verse 50, ang sabi niya, "But when Jesus heard it, He answered him, saying, 'Do not be afraid, only believe.'" Yung unang mga salita na yon, nagrema yun sa akin kasi mayroong tayong mga balitang naririnig na hindi natin ine-expect. Pero alam ba natin na meron tayong kakayanan na sagutin sila? Kasi yung mga noises ng balita na yun, maingay yun kapag hindi natin sila sasagutin at hindi natin sila i-stop. Kumbaga hindi natin sila patitigilin. Kasi yung mga situation nagsasalita po yan 'di ba yung hindi ko sinasabi na physically nagsasalita sila audible, pero nagsasalita yung mga situation natin. Like for example, yung sa fig tree po 'di ba, na kinurse ni Jesus sa Mark nung Bible reading namin last week, nagsalita yung puno na yon. Hindi nagsalita dahil sa nagsalita yung puno na yon. Yung sitwasyon na yon nagsalita. Pero sinagot siya ng Panginoon na hindi ka na magbubunga kahit kailan paman. Yun. At yung katulad nung nangyari kay Pedro na nakalakad siya pero dahil sa natuon siya doon sa mga hangin at sa mga bagyo, kaya siya lumubog. So, dito nagre-rema 'to sa akin na the moment na napakinggan mo yung mga balita, you need to answer them. You need to answer them. Halimbawa napakinggan mo yung sa point of death, napakinggan mo yung, ganitong katulad nun yung mga pumapasok na unbelief, pumapasok na mga lungkot, pumapasok na mga hindi inaasang balita, kailangan mo silang sagutin. Kailangan mo silang sagutin. "Lord, mag-a-act ba ako sa faith o mag-a-act ba ako sa unbelief? Mag-a-act ba ako sa natural o mag-a-act ako sa supernatural? Lord, patuloy pa rin ba ako magtitiwala sa'yo sa area ng healing na alam kong ikaw ang nagpapagaling kahit ibang-iba yung manifestation na nakikita ko? O titigil na lang ako, Lord, na alam na parang sabihin ko kasi yung pumasok na yun sa akin, iniisip ko na agad yung masasabihin ng tao. Like, kahit ng mga believers sa atin dito sa GC natin yung parang, um, ano ba Lord parang, maaaring may mga magtatanong, "Bakit gano'n? Nagtatanim naman kami pero hindi nangyayari yung manifestation, bakit baliktad na baliktad?" So, lahat ng mga noises na yun nagsalita yun sa akin ng malakas. Pero, nung moment na nagsasalita sila sa akin ng malakas, naalala ko 'tong verse na 'to, naalala ko yung mga nabasa ko na, "You need to stop them." Kailangan mong sagutin yung mga gano'ng sitwasyon. At yung "Do not be afraid" na sinabi ni Jesus kay Pedro, at sinabi ni Jesus, kay Jairus, nag-stick sa akin ng matindi sa akin yun. "Do not be afraid, only believe." So natanong ko sa Panginoon, "Lord, maaari bang lumakad ang tao sa pananampalataya at sa hindi pananampalataya ng sabay?" Parang, um can you walk in faith and also in unbelief at the same time? Maari ka bang lumakad ng sabay na may pananampalataya ka at nandun din yung unbelief? Sinagot ako ng Panginoon dun na hindi. No. Kasi do not be afraid, part yun ng fear. Ang sabi ng Panginoon, only believe. Eh yung mga sinisend ko noon sa inyo, yung pangalawang puntos natin, yung believing, yung believe. Kasi 'di ba, hear, believe, and be healed. Yung last week nating pag-aaral. Tapos sinisend ko sa inyo yung believe. Nag-focus tayo doon, hindi ko na pinuntahan muna yung pangatlo. Tapos sinasabi doon yung believe, trust in God's promises. Trusting in God's power and promises. So doon natin makikita na hindi ka maaaring lumakad sa faith at sa unbelief ng parehos, ng sabay. Kailangan mo lang pumili kung lalakad ka ba sa panampalataya o lalakad ka ba sa hindi pananampalataya.
So, itong mga time na yon, yung mga time na yon, nag-stick ako na kahit sabi ko, "Lord, baliktad na baliktad yung mga nangyari, magse-send pa rin ako. Itutuloy ko pa rin 'to, kasi ito yung sinasabi mo sa akin." Kahit pa makarinig ako ng mga negatibo o mga feedback ng mga tao. Tapos nung Thursday na yon, na bad news yung narinig ko sa umaga, kinahapunan, nag-testimony si Ate Enz, yung isa sa manampalataya na nasa Dubai, na na-healed siya, nasa recovery na siya ng healing dun sa duct blockage po yung tawag doon. Dito sa part ng ilong niya, connected sa mata, ano po kasi siya, bumubukol siya tapos naoperahan na. Pero during dun sa healing journey niya, mula pa lang nung moment na nagpapa-pray siya sa amin nun, sinisendan ko siya ng mga healing verses. Kung ano yung sinisend ko sa inyo, yun din ang sinisend ko sa kanya. Tapos nag-testimony nga siya, nag-testimony siya nung Thursday na yun, ng break time namin ng 4:00. Ang sabi niya, basahin ko lang na maikli. Sabi niya, "RV, I just want to tell you this testimony. How did I hold on God's promises sa naging battles ko dahil dito sa tear duct blockage ko. God knows how I afraid I am. Pero He keeps on reminding me yung kanyang promises, and I really believe in Him. At ngayon, naoperahan na ako, nakaka-recover na din, and praise Him. Lahat ng plan niya naging smooth. The way He moved, the way He fight for me, naramdaman ko lahat yon. Ang laking pasalamat ko din sa Panginoong Hesus kasi ginamit kanya as my everyday reminder and shield din sa takot ko sa pagsisend ng mga healing verses. Salamat ng marami. Thank God for your life. Mabuhay ka, stay blessed." So yun yung tinestimony niya. So doon, nagkaroon ako ng lakas ng loob na maaring mang makita yung healing manifestation sa iba at maaring hindi makita yung manifestation sa iba. Pero hindi magbabago yung stand mo dapat sa Panginoon kung nakakita ka man ng healing o hindi. Meaning, nangyari man yung pinagpe-pray mo o hindi, hindi doon naka-focus ang iyong paningin. Dapat doon pa rin sa nagsabi na only believe. Only believe. Only believe. Pinaulit-ulit ko yun kahit nagwo-work ako na sinasabi ko, "RV, you need to believe. You just need to believe. Do not be afraid, only believe." Paulit-ulit ko yun na sinasabi kasi nakikipag-battle ako sa lahat ng mga unbelief na pumasok sa akin during this week. So, alam ko na, um, kasi tinatanong ko nga ang Panginoon kung ano sinasabi niya sa akin itong week na 'to, pero ito yung mga ilan sa mga sinasabi ng Panginoon na gusto ko lang ding ibahagi sa inyo. And lastly, sa Ecclesiastes sa mga ngaral, 2 years ago, pinag-aralan po namin ito dito. Kaya maalala natin dito sa sinabi sa mga ngaral, sinabi ni Solomon, um, "To everything there's a season." May season lahat dito sa mundong ito. A time for every purpose under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck what is planted. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. Dito natin makikita na mayroong panahon ang lahat ng bagay. Merong panahon para mabuhay at mayroong panahon para mamatay. Kung panahon na mo na, yung only na may tatanong mo, katulad nung sinend ko sa inyo kahapon na sinabi ni Ate nag-share din sa Ate Linda, anong legacy ang maiiwan natin sa mundong ito? Anong legacy ang maiiwan natin sa buhay ng mga tao? Like like Paul, katulad ba ni Apostle Paul, did we fight the good fight of faith? Kasi yung nangyari sa akin, nitong week na 'to, hindi dahil sa pino-focus natin yung mga bagay na yun sa mga experiences po natin, ha. Kundi, sinasabi ng Panginoon, "Did you fight the good fight? Did you fight your faith? Pinaglaban mo ba yung pananampalataya mo na ako yung manggagamot? Pinaglaban mo ba yung pagkakilala mo sa akin?" So yun yung mga ilang nagrema po sa akin dito sa, healing discipleship. So talagang tayo ang unang nati-train dito. Pero dalangin ko na, sa buong linggong ito, sa ating pagpapatuloy sa pang-anim na buwan natin,
patuloy lang tayo na mag-focus sa Panginoon. Do not be afraid. Meron tayong word na kailangang panghawakan kapag ang mga sitwasyon natin ay nagsasalita. It can be sa financial mo, it can be sa physical mo, it can be sa problema sa family mo, it can be everything na nangyayaring negatibo sa mundong ito. Ano ang sinasabi ng Panginoon sa'yo? So, pagpalain po tayo ng Panginoon.